Nagsimula ang pelikula sa isang chopper na lumilipad sa himpapawid at patungo sa isang cargo ship na malapit nang dumaong sa daungan. Kasama din nila ang mga opisyal na nakasakay sa speedboat upang pumunta rin sa barko at magsagawa ng inspeksyon. Isang binatang lalaki na nagngangalang Andy, ang nakasakay sa barko at nakita ang mga paparating na opisyal, kaya agad niyang ginising ang kanyang kasama. Nagpanik ang dalawa at agad na kumilos, kung saan lumabas sila sa silid dala ang isang bag. Tumakbo palabas si Andy, at bago pa siya mahuli ng mga pulis, itinapon niya sa dagat ang bag na naglalaman ng mga droga. Lumipat ang eksena sa New Orleans, kung saan si Chris ay nasa kasal ng kanyang matalik na kaibigan na si Danny. Lumapit sa magkaibigan ng isa pa nilang tropa na si Basti, at maging ang asawa ni Chris na si Kate. Maya-maya pa, kinausap nila ang isang lalaki na nagtatanong at namamangha kung paano nila na-smuggle ang isang mamahaling sasakyan. Ipinaliwanag ni Chris ang kanilang madiskarteng paraan sa pag-i-smuggle na palaging nagtatagumpay, kaya si Chris ang itinuturing na numero unong smuggler sa kanilang bansa noon. Habang mag-isa, nilapitan si Chris ni Jim, ang kanyang dating amo sa smuggling. Kinamusta siya ni Jim at tinanong kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon, na sinagot naman ni Chris na mayroon siyang business na naglalagay ng mga security alarm sa mga bahay-bahay. Ang ama ni Chris ay nagtatrabaho rin noon para kay Jim bilang smuggler, ngunit nahuli ito at kasalukuyang nakakulong. Binanggit ni Jim na dapat na bumalik si Chris kung saan siya magaling, at sinabing ipaalam niya sa kanya kung magbabago ang kanyang isip at magpas siyang bumalik sa pag-i-smuggle. Samantala, sina Andy at ang kanyang kasamang si Walter, ay pumunta sa isang madilim na lugar upang makipagkita sa kanilang amo na si Tim Briggs. Ipinaliwanag nila sa kanya na biglang dumating ang customs upang mag-inspeksyon sa barko, kaya nagpa siya si Andy na itapon ang droga sa dagat dahil wala nang ibang magagawa. Nang marinig iyon, bumalik si Tim at ang kanyang mga tauhan sa sasakyan, at binunggo nila ang sasakyan ni Andy. Pagbalik sa kasal, si Kate ay nakatanggap ng isang tawag na nagpaalam sa kanya sa nangyari sa kanyang kapatid na si Andy. Ang tatlo ay agad na nagtungo sa ospital upang alamin ang kalagayan ni Andy. Nang makarating doon, nalaman nilang inooperahan ang kaibigan ni Andy na si Walter dahil sa lubha ng mga pinsala. Si Andy naman ay hindi gaanong nagtamo ng pinsala, at tinanong siya ng kanyang ate na si Kate kung ano ang nangyari. Inamin naman ni Andy ang nangyari, kung saan itinapon niya ang mga droga ni Tim dahil dumating ang customs upang mag-inspeksyon. Humingi ng tawad si Andy kay Kate, at ipinaliwanag ni Chris kay Basti ang sitwasyon at hiniling na alamin ang mga patungkol kay Tim. Habang pauwi, pinahinahon ni Chris si Kate at siniguradong siya na ang bahala kay Andy. Umuwi sila sa kanilang bahay at pinatulog ang dalawang anak. Kinabukasan, naglalagay ng security alarm si Chris sa bahay ng isang kliyente, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Basti. Ipinaalam nito sa kanya na si Tim ay nakalaya sa kulungan 2 buwan na ang nakalipas, at kasalukuyan itong nasa isang lumang bar. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Chris sa bar at nakita doon si Tim. Nakilala pala si Chris dahil dating magkasama sila ng kanyang kapatid sa pag-i-smuggle bago ito namatay. Dahil pamilya niya si Andy, sinubukan ni Chris na makipagkasundo kay Tim na bayaran na lang ang kalahati ng droga. Gayunpaman, hindi pumayag si Tim dahil gusto niyang makuha ng buo ang lahat ng kanyang pera na nasa humigit kumulang 1 milyon. Sinabi naman ni Chris na hindi iyon posible dahil pareho nilang alam ang kalakaran sa pag-i-smuggle, kung saan mapipilitan silang itapon sa dagat ang mga droga sa oras na sumakay ng barko ang customs. Binanggit niya na maaaring gayon din ang gagawin ni Tim kung siya ang nasa kalagayan ni Andy, at saka na umalis doon si Chris. Pinuntahan niya si Basti na kasalukuyang nasa isang support group, at tinanong sa kanya kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi ni Basti na ang tanging pagpipilian nila ngayon ay ang gumawa muli ng smuggle, at sinabing sagot na niya ang perang kakailanganin. Pinuntahan ni Chris si Andy na nagsabi sa kanya na namatay na si Walter kagabi, at plano niyang umalis ng bansa upang magtago dahil pinagbabantaan siya ng grupo ni Tim. Gayunpaman, sinabihan siya ni Chris na hindi niya matatakasan ito at kailangan niyang harapin, at sinabing tutulungan niya siya para kay Kate. Pagkatapos ay pumunta si Chris sa bahay ni Tim upang ipaalam sa kanya na aabutin ng 1 buwan bago mabalik ang kanyang pera. Gayunpaman, sinabi ni Tim na hindi siya maghihintay ng ganoon katagal, at nagbanta na kapag namatay si Andy ay ang pamilya nito ang magmamana ng kanyang utang. Inatake ni Chris si Tim at nagbabala sa kanya na huwag gagalawin ang kanyang pamilya o kung hindi ay papatayin niya siya. Dahil sa engkwentro kay Tim, nagpa siya si Chris na sundin ang suhestyon ni Basti. Kasama si Andy, pumunta si Chris sa trabaho ni Kate upang kausapin ito at sabihin ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na wala na silang ibang pagpipilian, at matapos na pilitin si Kate, sa wakas ay pumayag ito na gumawa ng isa pang ilegal na trabaho si Chris sa barko.
Kalaunan sa araw na iyon, binisita ni Chris ang kanyang ama na si Bud, upang hilingin sa kanya na gawan siya ng paraan na makasakay sa barkong pinagtatrabahuhan niya noon. Dahil alam ni Bud na gagawin muli ito ni Chris para sa kanyang pamilya, pumayag ito na tulungan siya. Pumunta si Chris kay Basti upang sabihin ang planong pupunta sa Panama, kung saan inakala ni Basti na bibili sila ng droga sa isang kaibigan nila doon na nagngangalang Ruben, ngunit sinabi ni Chris na walang droga ang mai-involve dito. Sa halip, bibili sila ng 15,000 na halaga ng pekeng pera mula sa kakilala nila doon na si Edwin. Si Basti ay uutang ng pera kay Jim upang gamitin ito na pangbili ng mga pekeng pera, at sa oras na mabigay nila ang mga ito kay Jim, gagamitin nila ang binayad sa kanila upang bayaran ang utang kay Tim. Kinagabihan, sinuri nila ang mga crew ng barko upang malaman ang mga maaaring maging kasangkot, at kasama rin nila ang kaibigan nilang si Danny na nagtatrabaho sa barko. Kinabukasan, tinawagan ni Chris si Edwin upang sabihan siya na kailangan niya ulit ng mga pekeng pera na katulad mismo ng mga dati niyang kinuha sa kanya, at humiling rin ng isang van. Kalaunan sa araw na iyon, isinagawa na ni Chris ang mga dapat gawin upang matuloy ang kanilang plano. Nagkita sila ni Basti at ibinigay sa kanya ang mga perang nasa bag na inutang niya mula kay Jim. Kinagabihan, nagpaalam na si Chris sa kanyang pamilya, at saka nagpunta sa daungan kasama si Andy. Nagawa nilang makasakay sa cargo ship nang hindi napapansin ni Captain Camp at mga tauhan nito. Nang makarating sila sa silid, inilabas ni Chris ang mga itinagong pera sa kanyang katawan at inilagay ito sa bag. Lumabas sila at nagawang maitago ang bag sa loob ng dingding bago pa sila mahuli ng isang crew. Pagkatapos ay pumunta si Chris sa cafeteria, kung saan nakita niya ang mga kasama sa misyon na sina Olaf, Tarik, at ang kaibigan na si Danny. Gayunpaman, napansin siya ng kapitan at nilapitan, kung saan nagtataka ito kung paano nakasampa ng kanyang barko si Chris, dahil kilala niya ito bilang anak ni Bud na isa ring smuggler sa kanyang barko. Dahil wala nang magagawa, inilagay siya ng kapitan sa paglilinis ng mga carpet. Kinagabihan, naglilinis si Chris sa control room, kung saan patago niyang kinuha ang mapa ng barko mula sa isang cabinet. Nagpahintulot ito sa kanya upang malaman kung saan maaaring itago ang mga pekeng pera, at nagsimula siyang magbutas sa pader. Kinaumagahan, pinuntahan ni Chris ang mga kasama at pinaliwanag ang plano, bago sila dinala sa kanyang binutas na pader sa likod ng lalagyan ng mga gamit. Biglang dumating ang mga tauhan ng kapitan, kaya nagmamadali silang ibinalik ang takip at umalis na doon. Bumalik sila sa kanilang silid at pinag-usapan ng higit pa sa kanilang plano, kung saan sinabi ni Chris na sa oras na huminto ang barko sa Panama, pupuntahan niya si Edwin upang kunin ang pera at dalhin ito pabalik sa barko. Sinabi ni Tarik na wala sila ganoon karaming oras para gawin ang lahat ng iyon, kaya sinabi ni Olaf na maaari silang gumawa ng problema sa barko, kung saan babawasan nila ang langis nito upang hindi kaagad makaandar. Samantala, si Tim ay binabantayan ng pamilya ni Chris. Pumunta siya sa likod na pinto at puwersahang pumasok sa bahay at inatake si Kate. Nagbanta ito sa kanya na babalik siya sa susunod na linggo at hiniling na ipaalam ito kay Chris. Umalis na sina Tim sa bahay bago pa dumating ang mga pulis. Sa kabilang banda, habang pasikretong binabawasan ng langis ang barko, pinatawag si Chris sa taas upang sagutin ang tumatawag sa kanya sa telepono. Ito pala ang kanyang asawang si Kate na nagpaalam sa kanya sa nangyari, kaya inutos ni Chris na tawagin niya si Basti. Kalaunan sa araw na iyon, habang ang barko ay malapit ng dumaong sa daungan, dumating si Basti sa bahay ni Kate at pinayuhan sila na tumuloy muna sa kanyang bahay, at pumayag naman si Kate. Inutos ng kapitan na bagalan ng kanilang takbo, ngunit masyadong marami ang nawalang langis kaya hindi gumagana ang mga brake. Nakita ito ni Chris at nagalit kay Danny dahil sa dami ng tinapon niyang langis na maaaring magpahintulot sa kanila na bumangga sa daungan. Ginawa ng mga crew ang lahat ng makakaya, ngunit hindi pa rin bumabagal ang kanilang takbo. Sa sandaling bumangga sila, nahulog ang ilan sa mga container. Galit na bumaba ang kapitan upang malaman ang nangyari, kung saan sinabi ni Olaf na nagkaroon ng propeller jam, ngunit hinala ng kapitan na may sumabotahe dito. Kinuha ni Chris ang itinagong bag ng pera, at habang pinapagalitan ng kapitan dahil sa perwisyo, umalis siya kasama si Danny at Andy upang puntahan si Edwin. Habang nasa sasakyan, humingi ng tawad si Danny patungkol sa nangyari, na sinagot naman ni Chris na ayos lang iyon dahil mas madaragdagan ang kanilang oras. Samantala, dinala ni Basti ang pamilya ni Chris sa kanyang bahay upang maging ligtas sila sa mga kapahamakan. Sa sandaling makapunta sina Chris sa lugar ni Edwin, agad nilang sinuri ang mga pekeng pera, ngunit naramdaman ni Chris na mayroong mali sa mga ito. Kumuha si Chris ng iodine upang suriin ang papel ng pera, at nalaman niyang hindi ito gawa sa mas magandang kalidad tulad ng ipinangako sa kanya.
Ipinaliwanag ni Edwin na ito lang ang mayroon sila ngayon at humingi ng tawad kay Chris. Sinabi niya na ang mga hinahanap ni Chris ay nasa isang lalaking nagngangalang Gonzalo, kaya nagpa siya si Chris na puntahan ito. Humingi muli ng patawad si Edwin sa kanila at ibinigay na lang ng libre ang van na kanilang gagamitin. Si Basti na kasama sina Kate sa football game ay nakatanggap ng tawag mula kay Chris, na nagpaalam sa kanya sa sitwasyon. Nirekomenda ni Basti na bumili na lang ng mga droga mula kay Ruben at iyon ang gagamiting pambayad kay Tim at Jim. Gayunpaman, mariing tumututol si Chris sa ideyang iyon at sinabing gagawan niya ng paraan ang mga bagay. Nang matapos ang tawag, agad na nagpaalam si Basti kay Kate upang umalis sandali. Sina Chris ay mayroon na lang mahigit kalahating oras bago umalis ang barko. Si Basti ay pumunta sa bahay ni Tim upang sabihan siya na huwag gagalawin ng pamilya ni Chris dahil pamilya niya rin ang mga ito. Ngunit kalaunan, nabunyag na si Basti at Tim ay magkakilala at kasalukuyang nagtatrabaho sa isa't isa. Pinagsabihan siya ni Basti na kung isang matinong smuggler ang kinuha niya noon sa halip na si Andy, ang kanilang mga droga ay makakarating sa kanila at wala silang problema ngayon. Humingi ng pasensya si Tim para doon, at sinabing sinubukan niya lamang si Andy dahil alam niyang bayaw siya ni Chris. Nang makarating sina Chris sa warehouse ni Gonzalo, si Tim ay pumunta sa soccer field at binabantayan ng pamilya ni Chris. Habang sinusuri ni Chris ang mga pekeng pera, nakatanggap ng tawag si Andy mula kay Tim, na nagbanta sa kanya na papatayin ang kanyang pamangkin kapag hindi sinunod ang kanyang mga utos. Inutusan niya siyang kunin ang perang nasa bag at pumunta kay Ruben upang bumili ng droga at dalhin ito sa kanya. Nagkita sina Chris at Gonzalo, na dati palang magkakilala. Inilibot siya ni Gonzalo sa warehouse at sinabing mayroon silang nanakawin na armored truck ngayong araw. Noong bumalik si Danny sa sasakyan upang ipasok ang van, napansin niyang wala na si Andy at maging ang perang pambili. Inalok ni Gonzalo kay Chris na ibibigay ng libre ang mga pekeng pera kung sasamahan nila siya sa pagnanakaw ng truck, ngunit tumanggi si Chris dahil mayroon silang hinahabol na barko. Gayunpaman, noong ipinaalam ni Danny kay Chris na nawawala ang pera at si Andy, ikinagalit ito ni Gonzalo. Inisip niya na niloloko siya ni Chris at nagbanta na papatayin na siya, ngunit tinanong ni Chris kung available pa ba ang kanyang alok na sumama sila sa pagnanakaw ng truck at makuha ang mga pekeng pera ng libre. Sumang-ayon si Gonzalo sa ideyang iyon at inutusan ng mga tauhan na kunin ang ID ng dalawa. Samantala, kasalukuyang inaayos pa rin nina Olaf at mga crew ang barko, ngunit binigyan sila ng kapitan ng 10 minuto upang ayusin ito. Agad na tinawagan ni Olaf si Chris upang sabihin na kaunting oras na lang ang mayroon sila, kaya nagutos si Chris na gumawa sila ng paraan upang mapatagal ito. Inutusan ni Gonzalo sina Chris na maghintay sa isang armored truck at harangin ito sa sandaling dumaan sa kanilang direksyon. Gayunpaman, noong haharangin na nila ito, hindi huminto sa pag-andar ang truck at sa halip ay binangga ang sasakyan ni Chris. Agad na tumawag ng backup ang driver ng truck, ngunit biglang dumating sina Gonzalo at pinasabog ang likod na pinto. Habang sinusubukang makaalis ni Chris sa kanilang van, lumabas si Gonzalo at kanyang mga tauhan upang patayin ang driver at mga guard ng truck. Matapos patayin ang lahat, kinuha nila sa truck ang isang malaking painting. Samantala, sinimulan ni Tarik na magbayad ng palihim sa ibang mga crew upang mapatagal ang pag-alis ng barko at mabigyan ng oras sina Chris. Tinanggal ni Gonzalo ang painting mula sa frame nito, ngunit dumating na ang mga pulis at nagkaroon ng palitan ng putok. Dumating na rin ang SWAT team upang makisali doon, kung saan karamihan sa mga tauhan ni Gonzalo ay namatay. Nagawa ni Gonzalo na makatakas gamit ang sasakyan at sumakay rin doon sina Chris at Danny, ngunit nadaplasan ng bala sa leeg si Gonzalo. Sinubukan ng mga pulis na habulin sila, ngunit nakatakas ang mga ito matapos na humarang sa daan ang isang bus. Nagawang makabalik ni Andy sa barko at hindi pinansin ang tanong ni Tarik kung nasaan sina Chris. Nang makarating sina Gonzalo sa warehouse, kinuha ni Chris sa kanya ang painting at inilagay ito sa kanilang van. Sinubukang kunin ni Chris ang kanilang mga ID sa bulsa ni Gonzalo, ngunit bigla itong nagising at hiniling na dalhin siya sa ospital. Isinakay ng dalawa si Gonzalo sa kanilang van, habang napapalibutan na ng mga pulis ang warehouse. Nagawa nilang makatakas doon ngunit hindi na kinaya ni Gonzalo, kaya kinuha na nila ang kanilang mga ID sa bulsa nito at saka hinagis palabas ng sasakyan. Pinapainit na nina Olaf ang makina ng barko upang maghandang umalis, habang sina Chris ay kasalukuyan ng nasa daan papunta sa barko. Nang makarating na sa daungan, ipinakita nila ang kanilang mga ID upang makapasok, at saka minaneho ang van papasok sa isang container. Itinaas ang kanilang container upang ilagay sa tamang pwesto. Pagkatapos ay pinuntahan sila ni Tarik na may dalang mga panlinis sa van.
Sinimulan nilang ibaba ang mga pekeng pera upang itago sa ibang lugar, habang ang kapitan naman ay nakatanggap ng tawag sa customs na nagutos sa kanila na i-check ang mga container na late nang dumating. Habang sila ay parating na doon upang magsuri, nagawa ni Tarik na malabas ang lahat ng pekeng pera. Matapos linisin ang loob ng van, nagawa ni Chris na makatakas doon bago pa siya mahuli. Sinuri ng kapitan ang van at nakita lamang nila doon ang painting na inakala nilang isa lang tarpaulin, at napansin na bagong linis ang van. Nang makabalik si Chris sa kanyang silid, nakita niya si Andy at sinimulang bugbugin dahil sa kanyang ginawa. Tinanong niya kung nasaan ang pera, kaya sinabi ni Andy na kinailangan niya itong gamitin upang bumili ng droga. Ipinarinig niya kay Chris ang voicemail ni Tim na nagbabantang papatayin ang anak ni Chris kapag hindi sumunod si Andy sa kanyang utos. Nang malaman iyon, labis na nagalit si Chris at humingi ng paumanhin kay Andy. Tinawagan ni Chris si Kate na kasalukuyang nasa bahay ni Basti upang kamustahin sila. Nang masiguradong ayos lang sila, pumunta si Chris sa taguan ng pera at inilagay doon ang mga droga. Kinabukasan, tinawagan ni Chris si Basti upang sabihin na nagdala ng droga si Andy. Sinabi ni Chris na balak niyang itapon sa dagat ang mga droga, ngunit nagbabala si Basti na malalagot silang lahat kapag ginawa niya iyon. Pinuntahan ni Jim si Basti upang magbanta sa kanya kapag hindi niya naibigay ang kanyang pera. Mangiyak-ngiyak si Basti na sumasagot sa kanya dahil alam niyang mananagot siya kapag itinapon ni Chris ang mga droga, dahil wala pala siyang kamalay-malay na nakuha ni Chris ang mga pekeng pera. Iniisip niya na kapag umuwi si Chris na walang dalang anuman, hindi nila mababayaran ang mga utang kay Tim at Jim. Kinagabihan, pumunta si Basti sa bar upang utusan si Tim na puntahan si Kate at magbanta sa kanya na papatayin sila kapag itinapon ni Chris ang droga. Naghahanda sa kanilang pag-uwi, gumawa ng madiskarteng plano si Chris upang hindi mahuli ang mga pera, kung saan gagamit siya ng mga bag ng asin at itatali ito sa mga pekeng pera. Sa oras na matunaw ang mga asin sa tubig, magpapahintulot ito sa mga pera na umangat sa dagat. Samantala, pinuntahan ni Tim si Kate at binugbog ito upang magbanta na sabihin kay Chris na huwag itapon sa dagat ang mga droga. Nang dumating si Basti, nagkunwari siyang pinigilan si Tim sa paggawa ng sobra pa kay Kate. Pumunta si Kate at ang mga bata sa bahay ng kanyang kaibigang si Jenny, at tinawagan niya si Chris upang sabihin ang banta ni Tim. Nagtataka si Chris kung sino ang nagsabi kay Tim na balak niyang itapon ang mga droga. Pinuntahan niya si Andy upang tanungin kung siya ba ang nagsumbong, ngunit mariing tumatanggi ito. Nang tinanong ni Chris kung kanino niya binili ang droga, sinabi ni Andy na inutusan siyang bilhin ito kay Ruben. Dahil dito, napagtanto ni Chris na si Basti ang nagtraidor sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, bumalik si Kate sa bahay ni Basti upang kunin ang kanilang mga gamit. Gayunpaman, bigla siyang nilapitan ng lasing na si Basti at sinusubukan siyang pigilan. Sinubukan rin niyang makipaglandian kay Kate, kaya pinigilan siya nito at sinubukang tumakas. Pumasok siya sa banyo at isinarado ang pinto, at nagbanta kay Basti na tatawagin niya si Chris upang isumbong siya. Nang marinig iyon, puwersahang binuksan ni Basti ang pinto, ngunit natulak niya si Kate at nabagok ang kanyang ulo. Sinusubukang gisingin siya ni Basti, ngunit wala na itong malay. Tumawag si Chris sa kanya upang sabihin na alam niyang nagtraidor siya sa kanya at magkasama sila ni Tim. Sinabi ni Basti na dalhin na lang ni Chris ang mga droga at wala silang magiging problema, ngunit tumanggi si Chris at sinabing darating siya para sa kanya. Dahil napagtanto na magulo na ang lahat, tinawagan ni Basti ang kapitan upang isumbong na nag-i-smuggle si Chris sa kanyang barko. Sinabihan siya na kunin ito mula kay Chris, at bilang kapalit ay ibibigay niya sa kapitan ang parte ng pera ni Chris. Pumayag ang kapitan ngunit sa isang kondisyon, tatawagin niya ang customs upang hanapin kung ano man iyon kapag tumanggi si Chris na ibigay ito sa kanya. Pinuntahan ng kapitan si Chris upang hilingin ang kanyang itinatago, ngunit nagmamalinis ito at sinabing wala siyang ginagawang masama. Dahil dito, sinabi ng kapitan na tatawagin niya ang mga opisyal upang hanapin ito sa barko, at siguradong makukulong si Chris katulad ng nangyari sa kanyang ama. Kalaunan sa araw na iyon, pumasok si Chris sa silid ng kapitan upang nakawin ang mga susi nito. Habang tumatawag ang kapitan sa mga opisyal upang magsumbong at humiling ng inspeksyon sa barko, si Chris ay gumagawa ng kopya ng mga susi ng kapitan. Samantala, sinimulan ni Basti ang pagdidispatcha sa katawan ni Kate, kung saan ibinalot niya ito sa plastic at isinama rin ang telepono nito, ngunit makikitang gumalaw ang daliri ni Kate. Nang makarating sa daungan, dinala sa cafeteria ang lahat ng mga crew ng barko at sinimulan ng mga opisyal ang pag-iinspeksyon, ngunit wala silang nakita bukod sa binutas na pader ni Chris. Sinuri rin nila ang kahina-hinalang van na ginamit ni Chris, ngunit nakita lamang nila doon ang painting na inakala nilang tarpaulin.
Dahil nalaman nilang bagong linis ito, inisip nila na malamang na may pinagtatakpan sina Chris, kaya tinanong nila ito. Nagawa ni Andy na makaalis sa barko, ngunit bago pa man siya makalayo ay hinabol siya ni Tim. Sinubukan niyang makatakas, ngunit na-corner siya ng mga lalaki. Dahil walang ebidensya laban kay Chris, sa wakas ay pinalabas na nila ito ng barko. Matapos ipacheck ang kanyang bag sa guard, sinalubong si Chris ni Tim na kasama si Andy sa sasakyan. Hiniling ni Tim ang kanyang droga, at noong nagmamaang-maangan ito, sinabihan siya ni Tim na magpaalam na kay Andy. Hinila palabas ni Chris si Tim upang simulan na bugbugin at inutusan niya si Andy na tumakbo. Lumapit ang tauhan ni Tim at nagbanta na papatayin si Chris, ngunit sinabi nito sa kanila na hindi nila makukuha ang droga kapag patay na siya. Samantala, isinakay ni Basti ang katawan ni Kate sa kanyang sasakyan, at umalis siya upang dalhin ito sa construction site. Bumalik kay Chris, dinala niya sina Tim sa bahay ng kapitan at ginamit ang kinopyang susi upang makapasok. Sinabi niya na bahay ito ng kanyang kaibigan at nasa kanya ang mga droga. Lingid sa kaalaman ng grupo ni Tim, nag-trigger ng security alarm ang pinto noong pumasok sila, at naalerto dito ang mga pulis. Nilapitan nila ang sasakyan ng kapitan at kinuha mula dito ang panlinis ng carpet na ginamit ni Chris sa barko. Dito pala itinago ni Chris ang mga droga upang hindi mahanap ng mga mag-iinspeksyon. Masayang sinuri ni Tim ang mga droga, habang si Chris naman ay bumalik sa garahe at ninakaw ang sasakyan ng kapitan upang tumakas doon. Biglang nagising ang kapitan at nakita ang mga gangster sa kanyang bahay. Dumating na ang mga pulis kaya nagpanik si Tim at nagmamadaling nililigpit ang mga droga. Pinagbuksan ng kapitan ang mga pulis, habang si Chris naman ay tinawagan si Jenny upang itanong ang kanyang pamilya, ngunit sinabi nito na bumalik si Kate kay Basti upang kunin ang mga gamit. Dahil sa mga nakitang droga sa bahay, dinakip ng mga pulis ang mga gangster at pati na rin ang kapitan na nadamay lang. Pumunta si Chris sa bahay ni Basti, ngunit wala siyang nadatnan doon. Si Basti ay nakarating na sa construction site at itinapon ang katawan ni Kate sa pundasyon ng concrete upang matabunan ito ng semento. Noong malapit ng sumilip ang araw, si Chris ay pumunta sa construction site upang harapin si Basti, habang ang katawan naman ni Kate ay unti-unti nang natatabunan. Pumasok si Chris sa opisina ni Basti at agad itong binugbog. Tinatanong niya kung nasaan si Kate, ngunit hindi sumasagot si Basti. Lumabas si Chris at sinubukang tawagan muli ang telepono ni Kate, kung saan naririnig niyang tumutunog ito sa malapit. Agad na pinatigil ni Chris ang truck ng semento at sinira ang pundasyon ng concrete upang iligtas si Kate. Si Basti ay lumapit doon at nagawa na lang tignan si Chris habang humihiling itong tumawag ng ambulansya. Kinabukasan, si Kate ay nasa ospital at nagkamalay siya sa tabi ni Chris. Sa kabilang banda, sina Tarik at Danny ay naghihintay sa dagat, at noong matunaw ang mga asin at lumutang ang mga pekeng pera, kinuha nila ang lahat ng mga ito. Samantala, si Basti ay nakulong at sinubukang lapitan ng ama ni Chris na itinuring niya na ring ama, ngunit hindi siya nito pinansin. Si Andy ay nasa auction at nakita ang van na ginamit nila, kaya binili niya ito sa halagang $800. Pumunta sina Chris kay Jim upang ibigay ang mga pekeng pera, at bilang kapalit sa kanilang ginawa ay binigyan sila ni Jim ng 3 milyon bilang bayad. Habang sila ay paalis, natanong ni Jim kung narinig ba nila ang balita na ninakaw mula sa Panama ang isang sikat na painting. Sinabi ni Chris na hindi, at binanggit ni Jim sa kanya na ang painting ay nagkakahalaga ng $140 million, o $20 million kung ibebenta nila ito sa black market. Nang sila ay makaalis, bumalik sila sa van na binili ni Andy at nakitang naroon pa ang painting. Labis na nagsaya ang tatlo dahil balak nilang ibenta ang painting at magkakaroon sila ng 20 million. Sa huling eksena, makikita si Kate na naglalakad patungo sa balcony ng kanilang bagong bahay, at mapapansing nagkaroon ng magarang buhay ang kanilang pamilya. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.